أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه وسلم. Inshallah sa mga naikling oras pa ay karagdagang lecture patungkol sa kainaman ng Salatul Fajr. Lahat ng sala, 5 pagdarasal ay may kainaman sila sa pangkalahatan. At lahat ng 5 pagdarasal ay mainam, obligado at kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit dito ay tatalakay natin yung kainaman ng isa sa 5 pagdarasal, ang Salatul Fajr. Ano-ano o ilan sa mga kainaman ng Salatul Fajr. Ito ay upang lalo pa nating maanyaya ang ating sarili na pagbutihin ang pagsasagawa, pagbangon sa madaling araw upang itayo ang tinatawag na Salatul Fajr. Unang-una ay, kabilang sa mga kainaman ng Salatul Fajr, ang Salatul Fajr ay, o ang kabuuan ng sala, at kasama dito ang Salatul Fajr, lalong-lalo ng Salatul Fajr, ay kabilang ito sa mga magsisilbing kaligtasan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Kaligtasan ng isang alipin mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Rawa Muslim fi sahihi min hadith Ammar ibn Ruwayba qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha, yani al-fajr wal asr. Sabi sa hadith ni Imam Muslim mula sa hadith ni Ammar ibn Ruwayba, sabi niya, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi na hindi kailanman papasok sa impyerno ang sinuman na nakapagsagawa ng pagdarasal bago lumubog ang araw at bago sumikat ang araw. Bago lumubog ang araw, ito yung Salatul Asr. Kasi ang Maghrib ay kapag lumubog na ang araw. At bago sumikat ang araw, ito yung Salatul Fajr. Sabihin, kabilang sa kaligtasan na maaring gawin ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gampanan ang dalawang ito sapagkat mayroong kaligtasang napapaloob sa pagsasakatuparan ng dasal na ito. Pangkalahatan, ang 5 pagdarasal. Kabilang din dito, annaha sababun lidukhulil jannah. Ang pagsasagawa ng 5 pagdarasal at ang pagpapaigting sa Salatul Fajr ay kabilang sa mga dahilan na maaring magpapasok sa alipin pagkatapos ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rawal Bukhari wa Muslim min hadith Abi Musa al-Ash'ari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sallal bardain dakhala al-jannah. Sinabi ni naiulat sa hadith ni Imam Bukhari at Muslim mula sa hadith ni Abi Musa al-Ash'ari, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsala ng al-bardain dakhala al-jannah. Yun din yun, yung dalawang hadith na binanggit natin kanina. Pangalawa, sunod dito ay naiulat sa hadith ni Imam Bukhari at Muslim mula sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr thumma ya'riju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lam bihim kayfa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa ataynahum wa hum yusallun. Mula sa hadith ni Imam Bukhari at Muslim, mula sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu nagpapatunay ito na ang mga malaika ay sumasaksi sa mga nabanggit na Salatul Asr at Salatul Fajr. Sabi dito, nagpapalit-palitan ang mga malaika sa gabi at sa araw. At sila ay nagtitipon-tipon sa dasal ng Salatul Fajr at Salatul Asr. Pagkatapos nito ay tataas ang mga malaika na nanatili sa gabi. At tatanungin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nakababatid kung ano ang ginawa ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang mga malaika. Kanyang sasabihin, paano nyo iniwan ng aking mga alipin? Sasabihin nila na iniwan namin sila na sila ay nagdarasal
at dumating kami sa kanila sa oras na sila ay nagdarasal. Sa oras ng Asr at Fajr ay nagpapalit-palitan ang mga malaika sa araw at gabi at sila ay sumasaksi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga alipin ng Allah ay iniwan nilang nagdarasal at dinatnan nilang nagdarasal. Kabilang sa mga kainaman ng Salatul Fajr, ito ay, ang pagsasagawa nito ay nagsisilbing kumpletong liwanag sa isang alipin sa araw ng paghuhukom. Naiulat sa hadith ni Ibn Majah sa kanyang sunan mula sa hadith ni Sahal ibn Sa'ad as-Sa'di, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Bashiril mashina fi dhulm ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyamah." Ito ay nabanggit sa hadith sa sunan ni Ibn Majah na iniulat na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magbigay ng magandang balita sa mga taong nagsisipaglakad tungo sa masjid habang ang kadiliman ay nananatili, bigyan sila ng balita na sila ay magtataglay ng kumpletong liwanag sa araw ng paghukom. Isang magandang balita sa mga tao na nagsisipagtungo habang madilim ang gabi o paparating na ang umaga, tutungo sa masjid upang isagawa ang Salatul Fajr na sila ay ipinabalitaan o pinababalita sa kanila ang kumpletong liwanag sa araw ng paghukom. Ang pagpapahalaga sa Salatul Fajr ay nabanggit sa hadith ni Imam Muslim mula sa hadith ni Uthman ibn Affan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man salla al-isha fi al-jama'a fa ka'annama qama nisfal layl wa man salla as-subh fi al-jama'a fa ka'annama salla al-layl kullaha. Sabi sa hadith ni Uthman ibn Affan mula sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang magsagawa ng Salatul Isha ng jama'a, sabihin grupo, kasama ang imam, ay kahalintulad ito ng pagtatayo ng kalahating gabi. Para kang nagdasal ng kalahating gabi kapag nagsala ka ng Isha ng jama'a hanggang sa umalis yung imam. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. At kung sino man ang nakapagdasal ng subuh sa jama'a, ibig sabihin grupo, tinayo natin ang salatul subuh ng jama'a, para kang nagtayo ng pagdarasal ng buong gabi. Para kang nagtayo ng pagdarasal ng buong gabi. So hindi naman nangangahulugan ito na hindi na tayo magtatahajjud, hindi na tayo magsasala sa gabi kung may kakayahan tayo. Bagkus isa itong patunay na kapag pinangahalagaan natin ang ganitong uri ng pagdarasal, ay may katumbas itong reward na para tayong nagdasal ng buong gabi. Wala namang may kakayahan sa ating magtayo ng pagdarasal ng buong gabi, gabi-gabi. Diba? Hindi natin kaya yun. Maliban sa bigyan ng pagkakataon ng Allah ng lakas ng loob at talagang tatag ng sarili para may sagawa niya yung buong pagdarasal ng gabi. Pero pangkalahatan ay mahirap gawin yun. Kaya kung gusto natin na parang itakda ng Allah o isulat ang ating mga gawa na katulad tayo ng nagsala ng buong gabi, isagawa natin ang Salatul Fajr sa oras nito ng jama'a para tayong nagdasal noon ng buong gabi. Kabilang sa kainaman ng pagsasala ng Salatul Fajr ay gagawin tayong, ililigtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tinatawag na pagkukunwari. Diba? Ang Salatul Fajr ay isa itong battlefield na kung saan ay ang pumupunta lang dito yung matatapang. Mapansinin ninyo. Kaya nga merong isang balik Islam na Saudi Arabia na nagmuslim, tapos tiniwan niya yung Islam. Nang tanungin siya bakit niya iniwan yung Islam, sabi niya ay, nung nagsala ko ng duhur hanggang Isha, maraming Muslim. Kung mahalaga ang sala, edi dapat hindi nila iniwan yung Fajr. Nung pumunta ako ng Fajr ay, wala na halos nagdarasal, ilan-ilan na lang. Bagamat ito ay isang mahinang pag-iisip para sa isang bago sa Muslim para maging batayan ng kahalagaan ng sala na iiwan ng lahat. Isa itong mapapaisip ka na ang mga totoong mananampalataya ay nakikita sa masjid sa oras ng Fajr, lalo na kung yung mga nakatira ka sa paligid ng masjid o malapit sa masjid. So ito ay, kung gusto mong makita yung mga taong tapat na sumasamba sa Allah, puntahan mo sa masjid ng Salatul Fajr.
makikita mo kung sino yung matatapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga dito sa hadith na to ay Nabi Abi Hurairah radhiyallahu an, mula sa hadith na inulat ni Imam Muslim at Imam Bukhari, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna athqala as-salah 'ala al-munafiqin salatul isha wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa wa laqad hamamtu an amura bis-salah fatuqam thumma amura rajulan fayusalla bin-nas thumma antalik ma'i bi rijalin ma'ahum hazm min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa ahrik alaihim buyutahum bin-nar. Itong hadith na to ay nangangahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaka mabigat na pagdarasal sa mga taong mapagkunwari, sa mga munafik. Pinaka mabigat, ibig sabihin, pinakahirap silang itayo ang pagdarasal ay ang salatul isha at salatul fajr. Salatul isha ay mahirap din itayo. Lalo na kapag naitayo mo na yung salatul maghrib at pagod ka sa buong maghapon, mahirap talaga na itayo. Dahil yan dyan na, dadalawin ka na ng antok, dagdag mo pa si syaitan, dagdag mo pa na oras ng panunood, oras ng kung ano-ano, patong-patong. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamabigat na pagdarasal ay sa mga mapagkunwari ang salatul isya at salatul fajr. Kung nalalaman lamang nila kung ano ang napapaloob sa dalawang sala na ito, sila ay magtutungo para isagawa ito kahit sila ay gumagapang. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad hamamtu an amura bis-salah fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin-nas." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aking ninais na iutos kong itayo ang sala nang mag-imam dito ang ibang tao at ako ay magtutungo kasama ang ilang mga kalalakihan sa mga tahanan ng mga tao, kasama namin ang mga panggatong para sunugin ang kanilang mga bahay dahil sa pag-iiwan nila ng sala na ito. Ito ay, kumbaga inisip ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon na mag-utos siya na magtatayo ng sala, tapos magtutungo siya kasama ang ibang kalalakihan, kasama ang mga kahoy para sunugin yung mga bahay ng mga tao na hindi umaaten ng salatul jamaa na salatul isya at salatul fajr. Sabi ni Ibn Mas'ud, mula sa hadith na to, dito mapapatunayan namin, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Yung mga lumiliban sa mga pagsasala, dasal na ito, salatul isya at sa mga salatul fajr, ay walang lumiliban dito maliban sa mga munafik na mapagkunwari. Ma'lumun nifaq. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi fayatahada bayna ar-rajulain hatta yuqam fi as-saf. Yung mga lalaki sa panahon nila ay nakikipag-unahan pa mismo sa mga kapwa nila kalalakihan sa saf para itayo ang mga oras ng salatul jamaa sa mga sala na ito. Wa qala Ibn Umar, kunna idha faqidna al-insan fil isha wa fil fajr asa'na bihiddan. Sabi ni Ibn Umar radiyallahu an, sabi niya kapag hindi namin nakita o nawala sa paningin namin ang isang tao sa oras ng isya, dagdagan mo pa sa oras ng fajr, hindi na magiging tama ang hinala namin sa kanya kung wala siyang malinaw na dahilan kung bakit siya nawala. Sabihin ko madalas nawawala ang isang tao sa salatul isya tapos sa salatul fajr, ibig sabihin hindi siya sumasama, nagiging hindi na maganda ang imahe niya sa kanyang kapwa mga nagdarasal. Siguro meron ng namumuong nifak o pagkukunwari sa kanyang sarili. Ito ay para sa mga kalalakihan. Ang sunnah ng salatul fajr ay mainam sa mundo at ang nilalaman nito. Naiulat sa hadith ni Imam Muslim mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Rakat al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha." Ang dalawang rak'a na sunna bago ang salatul fajr ay higit na mainam sa mundo kasama ang nilalaman nito. Sabi ng mga ulama, kung ito ay sunna pa lang, sunna qabliya, ibig sabihin dalawang rak'a na sunna bago itayo ang salatul fajr, ay mainam na sa nilalaman ng mundo at ang nilalaman nito. Paano na lang kaya yung salatul fajr? Di ba? Istimbat yun. Ibig sabihin, yun yung nakikita nila na paano na lang kung
paano na lang iahambing pa kung gaano kahalaga ang salatul fajr, kung ang sunnah nito ay talagang mas mahalaga pa sa mundo at ang nilalaman nito. Sabihin, mas mahalaga pa to sa ikinumpara ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bakit pa natin iiwanan? Bakit pa natin kakaligtaan? Kaya nga ang mga naunang mga tao ay talagang nakikipag-unahan sila kapag ang salatul fajr ay itinatawag na sa mga masjid. Nakikipag-unahan sila, isabihin, gusto nila sila yung mga kabilang sa mga naunang dumarating sa masjid, kabilang sa mga unang saf, at kabilang sa mga talagang nagsusumikap. Kahit na yung mga kababaihan sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtutungo rin sila sa masjid at iniiwasan ng fitna at hindi sila nakikilala ng mga tao. Kabilang sa kainaman ng salatul fajr, sabi ng mga ulama, ang sino mang nangangalaga ng salatul fajr ay makikitaan mo siya ng magandang pamumuhay. Makikitaan mo siya ng magandang pamumuhay, makikitaan mo siya ng masiglang pangangatawan, at makikitaan mo siya ng pinakamabiyayang puso. Naiulat sa hadith ni Bukhari, Imam Bukhari at Imam Muslim mula sa hadith ni Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, يقعد الشيطان على قافي الرأس أحدكم إذا هو نائم ثلاثة أقد يدرب مكان كل أقد عليك. So ito ay yung hadith na kung saan ang isang tao kapag siya ay natutulog ay inuupuan siya ng shaitan, at ito ay kapag nakayanan niyang bumangon, natatanggal yung tali hanggang sa makabangon siya ng tuluyang pagbangon at makapagwudu at makapagsala, at yung kapag nasagawa niya yung bagay na ito ay sa panahon na naisagawa niya ito sa tamang oras ng salatul fajr, lalo na kung salatul jamaa, ay kakikitaan siya ng sigasig ng pangangatawan. Masigla. Mas masigla siya kumpara sa mga tao na nagsala ng salatul fajr pero naisala niya sa paglagpas ng oras, o kaya naman ay pinalagpas niya yung oras kahit na siya ay gising dahil sa katamarang tumayo. Pansinin ninyo yun, kahit sa sarili natin, kapag naitayo natin yung salatul fajr sa tamang oras sa masjid, kasama yung mga ibang kapatiran, parang ang lusog na ng pangangatawan natin. Parang ang biyaya ng araw natin. Parang buong-buo yung araw natin. Kasi nga ito ay isa sa palatandaan na ang unang kakikitaan mo ng sigasig ng pananampalataya sa unang araw na sisikat ang bago sumikat ang araw, sa bawat araw ay yung mga taong masigasig na nagtayo ng salatul fajr. Kumpara sa mga tao na nakapagsala ng salatul fajr pero naisagawa nila ito ng may katamaran o lumipas na yung oras o nalipasan na ng oras ng itinakda kung saan ang oras ng sala ay pinakamainam na itinatayo. So magkaiba yun. Maliban lang kung natulugan niya talaga o hindi niya namalayan yung sarili niya, talagang nagapi siya ng sobrang antok at hindi niya namalayan yung sarili niya, kapag kahit na may tayo niya yung salatul fajr sa oras na hindi na oras ng fajr ay masigla pa rin yung pangangatawan niya at sarili niya dahil hindi naman niya sinadya na kaligtaan yung salatul fajr. Pero mapapansin natin sa sarili natin na ang mga taong nagtatayo ng salatul fajr sa tamang oras ay merong masigasig at malusog na pangangatawan. Kung yung pangangatawan nila malusog at masigasig, paano na yung iman nila sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ay palatandaan lamang na isang biyaya na tayo ay gabayan ng Allah na may sagawang salatul fajr sa tama nitong oras. So, ganun din ang mga kung ang kainaman ng salatul fajr ay binanggit natin at ang ilan sa mga kainaman nito, ganun din yung mga nagbabaliwala ng salatul fajr o yung mga tinutulugan nila yung sala o kaya naman yung tamad nilang itayo yung sala o kaya naman ay pinapalipas nila ang oras ng sala habang ito ay alam nila o batid nila sa kanilang sarili na ito ay oras ng sala. Hindi natin makakalimutan ang hadith na iniulat ni Imam Bukhari sa mahabang kwento na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakita sa kanya ni Jibril yung lalaki na
tinutupak niya yung ulo niya ng bato, malaking bato. At ito ay tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lalaki na yun na binabagsakan ng malaking bato, ano ang kasalanan niya? Sabi ni Jibril ay, yun yung lalaki na nakukuha niya ang Quran, pinag-aaralan niya, subalit itinatanggi niyang isabuhay at isagawa ito. At ganun din ay tinutulugan niya ang mga itinakdang pagdarasal. Tinutulugan niya ang mga itinakdang pagdarasal. Nangangahulugan ito na yung Quran na matutunan natin at hindi natin isasagawa, o kaya naman tumanggi tayong isagawa ang natutunan natin patungkol dito, ganito yung magiging kalalabasan ng parusa natin na ipinakita ni Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din yung mga natutulog sa oras ng sala, hindi lang sa oras ng sala ng Fajr, bagkus sa lahat ng itinakdang pagdarasal na tinutulugan habang alam niya na oras. Mga nag-a-alarm, tapos pag nag-alarm pinapatay, tapos matutulog ulit. Yun. Nag-alarm siya para gumising para matulog ulit. Karang ganun. Sabi ng mga ulama, nang sila ay tanungin patungkol sa isang tao na hindi nagsasala ng Salatul Fajr, liban lang kapag tumaas na yung araw. Anong hukom ng sala niya? Sabi ng mga, at ito ba ay may epekto sa kanyang pag-aayuno? Sabi ng mga ulama, ang pag-iwan niya sa Salatul Fajr nang hindi makatarungan, ibig sabihin hindi dahil sa natulugan niya ito o nalipasan niya nang hindi niya namamalayan, bagkus ginawa niya ito o sinadya niya ay nakagawa siya ng tinatawag na kufrun akbar. Alas sahih min aqwalil ulama. Sabihin, gising tayo sa Salatul Fajr, pero hindi tayo nagsala ng Fajr dahil tamad tayo. Pinalipas na lang natin, dahil sa katamaran natin, lumipas ng Salatul Fajr, maya-maya na masmasan tayo, mataas na yung araw, nagsala tayo ng Fajr. Pero gising na tayo kaninang oras ng Fajr. Sabi ng mga ulama ay, ito ay hahantong sa tinatawag na malaking kufur. Malaking kufur, at ito ay sinabi ng mga ulama. Wa ala hadal qaul siyamuhu ghairu sahih. At kung nag-aayuno siya sa ganung katayuan, lalo na sa buwan ng Ramadan, maagang magsahur, matutulog, gigising ng alas 7, magudo, magsasala ng Salatul Fajr. Sabi ng mga ulama, ito ay, ang kanyang pag-aayuno ay hindi tama. Ang kanyang pag-aayuno ay hindi tama. Paano nangyari yon? Gising naman siya sa oras ng Fajr, pero pinalipas niya ang oras ng Salatul Fajr nang walang valid reason. Wala naman siyang sakit na, matinding sakit na nararamdaman sa oras ng sala. Bagkus, nandun lang siya, nagmumuni-muni, o kaya naman busy sa cellphone niya, o kaya naman kung anong pinagkakabalaan, hanggang sa sinikatan na siya ng araw. Yun yung mga taong sinikatan ng araw na hindi pa nagsala ng Fajr. Tapos naimasmasan sa kanilang sarili, itinayo nila yung Salatul Fajr sa kanilang sarili. Yun yung literal na nasikatan ng araw. Kung yung iba hindi sinikatan, yun nasisikatan na ng araw bago itinayo yung Salatul Fajr. So ito ay isang paalala, unang-una sa ating sarili at sa ating lahat, na mahalaga ang mga itinakdang pagdarasal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at obligasyon sa ating balikat na dapat nating gampanan habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. At ito ay ilan lamang sa kainaman ng Salatul Fajr na dapat nating lalong pag-igtingan matapos nating matutunan o malaman ang napapaloob na kabutihan, reward sa pagsasagawa ng Salatul Fajr. So nawa ay pabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na ikhlas nilang itinatayo ang Salatul Fajr alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagnanais na makamit ang reward na napapaloob dito. Pabilang nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanyang mga itinakdang pagdarasal at didaling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na datnan tayo ng kamatayan na nasa ganong kalagayan at patawarin ng ating mga pagkukulang at pagkakamali sa lahat ng mga sandali na tayo ay nagtatayo ng sa ating mga itinakdang pagdarasal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.